excited na bumalik ang magkasintahan na sina Jello at Louie sa bahay paanakan. Ito na ang araw na pinakahihintay nila. Pero parang madidisgrasya pa yata ang pamilya. Sa kuha ng isang cellphone video, kitang-kita ang pagkagulat ng assistant midwife ng NTE Bahay Paanakan. Sa halip na ulo, daliri ang nakapa niya sa pasyenteng si Louie. Ano ko nakakapa? Hindi ulo. Wait lang. Pag hindi ko si Mang Mel. Paa! Manang! Si assistant din po ang nag-confirm sa akin na ang nakakapa niya is hindi ulo. Daliri po, pero hindi pa siya sure kasi hindi pa po pumuputok yung panubigan ko noon eh. Hindi siya sure kung kamay ba yun or paa, basta ang alam niya is daliri. And then, ayun po, sabi ko po sa kanya nung time na yun na kung hindi nyo kaya is bigyan nyo na lang kami ng parang referral na dadalhin sa public hospital. Since 5 minutes away lang naman yung hospital dun sa lying in. Eh, sabi kasi nila sa amin is hindi kami tatanggapin dun sa hospital kung wala kaming referral galing sa kanila. Dito na raw humingi ng saklolo ang assistant na si Irish. Nakunan sa parehong cellphone video ang pagtawag nito sa kanyang Ma'am Nel. Daliri yung nakakapa ko. Ano sa palit ultrasound niya, pero nung pumutok yung tubig niya ngayon, pagkapa ko, iba na yung hindi na ulo. Hindi po ulo nakakapa ko, ma'am. Daliri. Kinonsulta na rin ng assistant midwife kung kailangan nang ilipat sa ospital si Louie. Pero hindi naging malinaw ang sagot ng midwife at sa halip ay nagpahintay ito sa kanila. Ililipat na ba siya? Kaya nga po, ma'am eh. Pupunta ka, ma'am? Antayin ka namin, ma'am. So pagdating po nung midwife na talagang nag-check up sa akin at dapat magpapaanak po sa akin, na-confirm niya po na daliri yung nakapa niya. After nun, ang tanong niya sa akin, kaya mo bang iire? Sabi niya gano'n sa akin. So ako umuo ka, which is, ang alam ko kasi posisyon ng baby ko, in position si baby. Kaya ako, umuo ako. Sabi ko, kaya ko po. Sa kabila ng matinding sakit na naramdaman ni Louie, nagtiwala pa rin siya sa NTE Bahay Paanakan at ipinaubaya sa midwife ang buhay ng anak. Nagko-construct po yung tiyan ko. Siyempre, mapapairi ka po. Pinasok niya po yung daliri. I don't know kung ano pinasok niya na napairi po ako ng sobrang sakit. Sumigaw po ako sa kanya na, ate, sakit na. Sabi niya, hindi. Sabi niya, kaya mo tong i-normal. Sabi, nakikita ko na yung kamay ng baby mo. Tapos po, hindi nila nakuha sa unang hila. Yung pangatlong hila niya po, dun po lumabas yung kamay ng baby ko. Ngunit sa mga sandaling ito, ang pangarap na kumpletong pamilya na magkasintahan, unti-unti nang naging bangungot. Hindi pa rin daw kasi buo ang desisyon ng midwife na ilipat sa ospital si Louie. Pinipilit niya pa po paulit-ulit na ibabalik yung kamay ng baby ko kasi alam nila na mapapagalitan sila sa ospital. Basta narinig ko lang po, sabi niya sa assistant niya, paano ibalik to? Alam ko pwede ibalik to. Nag-assume po siya na yung kamay ng baby is nakataas. Pag iri pa po ng isang malakas na iri is ulo na po ni baby yung kasunod. Yun po yung inano nila sa amin. Tapos po, nung siguro po hindi na talaga nila kayang i-normal yung sa partner ko. Pilit po nilang binabalik yung kamay ni baby dun sa loob nung asawa ko. Tapos sabi po niya is, hindi natin to pwedeng dalhin sa ospital nang nakalabas yung kamay, papagalitan tayo doon. Imagine niyo po, patakbo kami hospital, hawak-hawak ko sa buhay tali.
kamay ng anak ko. Wala na po ako nasambit. Nagdadasal po ako na maging okay yung baby. Nag-hope pa rin po ako. Pero, ando na yung salita na, Lord, wag po yung baby ko. Pagdating nila sa ospital, halos wala raw masabi ang mga doktor sa nakita. Pagbukas nila ng hita ni Louie, nakalaylay ang kamay ng bata. Ang biyayang 9 na buwang inalagaan, ipinagdasal at inasam, naglaho sa isang iglap lamang. Sabi sa akin ng doktor, ma'am, wala na po kami makita heartbeat ng baby. Doon na po yung time na namingi na po ako, di ko na po alam kasi iniisip ko yung baby ko, yung partner ko. Yung tagal-tagal mo inintay. Tapos sumiklap lang. Bago po siya i-CS, tinapat na po ako ng doktor na wala na sila nakikitang heartbeat kay baby. So, nung time na po na yun, na sinabi ko na lang po sa kanila na kung wala na pong heartbeat si baby, kahit yung asawa ko na lang po. Ang pinakahihintay na baby ni Jello, Louie at ng kanilang buong pamilya, hindi na nasilayang may buhay o narinig man lang na umiyak. Nagpapasalamat din pa rin po ako doon sa ospital kasi ginawa nila lahat eh. Kumbaga, pinilit pa rin nilang survive yung anak ko. Kaya nung kinlaim ko yung baby namin, nakalagay na siya sa box. Hindi ko na po napigilan yung emosyon ko nun. Kasi masakit po yung makita mo yung anak mo na nakalagay ito sa box. Hindi mo man lang narinig na umiyak siya. Agad naming pinuntahan ang itinuturong may kasalanan sa pagkamatay ni Baby Avi. Nagpaunlak na interview ang may-ari ng NTE Bahay Paanakan at mismong midwife na si Nelia Espartines. Paglilinaw niya, tinanggap niya ang pasyenteng si Louie dahil sa resulta ng ultrasound nito. Kaya naman pinaanak namin ng normal yan. Kasi nga, si Palik yung ultrasound niya 10 days bago siya nag-labor. Pero kung alam namin ang timano na transverse yan, hindi namin yan paanak dahil hindi nasakop ng curriculum namin magpaanak ng kahit baliktad yan, kahit frank fish ba, una paa, hindi namin dapat pakilaman yan dahil doktor ang kailangang sumolusyon dyan. Dagdag pa ni Nelia, kusa raw umiri si Louie. At ikinagulat din niyang biglang lumabas ang kamay ng kawawang sanggol. Inai ko siya kasi I was thinking na baka nga breach, baka nga paa. Kaya lang, nung umiri siya, lumabas yung kamay. Paano nauna yung kamay kung si Palik siya? At ikinagulat din niyang biglang lumabas ang kamay ng sanggol. Walang bataka na nangyari dito. Nung inai ko siya, sabi ko, kaya mo ba itong kaya mo ba itong i-normal? Ang problema mo, nung umiiri, kamay yung lumabas. Kaugnay naman ng umano'y pagpipilit niyang ibalik ang kamay ng sanggol sa loob ng tiyan ni Louie. May dalawang bersyon ito at tila hindi nagtutugma. Pinipilit ko sana siyang ipasok kahit paano para pag-transfer. Kaya lang hindi talaga eh. Kahit na anong gawin namin, hindi na namin pwedeng ibalik yung kamay ng baby kasi mapipilayan niya, lalo pag magkakaproblema. Ano ba talaga, Madam Midwife?